Magdamag nakaranas ang mundo ng walang kuryente at tubig. Ang temperatura ay bumaba hanggang -100 degrees. Si Shangli lang ang ating bida, ang masarap ang upo sa bahay, naglalaro sa normal na temperatura. Mga kapitbahay niya ay nagrereklamo na sa lamig. Panigurado maninigas sila. At saka, walang nakakalam na magkakaganito. Kaya hindi sila handa, kung hindi sila maninigas sa yelo, sila ay mamamatay sa gutom. Pero si Shangli, umorder siya ng supply katumbas ng isang supermarket. Yung babaeng 18 years niya ng crush ay humihingi sa kanya ng pagkain. Ginawa niya, sinay niya sa kanya ang stick at alak na kinakain niya. Dali-dali nang hingi ang babae. Nung narinig niya yon, tumawa siya. Wahahaha, kung gusto mong kumain, pumunta ka sa supermarket. May bigla kasing tumama sa planeta na supernova explosion na dahilan para magka-global ice age. Dinamit niya ang kanyang posisyon bilang manager ng isang warehouse, ang supermarket. Nag-order siya ng supply na tatagal hanggang 2 taon. Sino mag-aakala na ang babaeng gusto niya ay papasukin siya sa bahay kasama ng ibang mga kapitbahay para nakawin ang mga pagkain niya. Imbis na kuhanin ang pagkain niya, mas inuna siyang kainin. Yung babaeng gusto niya, inamin niya na ginoyo siya para lang pagbuksan siya ng pinto at kunin ang mga meron siya. Sa sobrang pagkalumo at kawalan ng pag-asa, gusto na niyang mamatay. Pero nang imulat niya ang mga mata niya, bumalik siya 3 buwan bago ang global freeze. Sa bago niyang buhay, isinumpa niya na hindi na siya magiging tanga at pagbabayarin ang mga gumawa sa kanya ng kasamahan. So ang una niyang prioridad ay umorder ng supply bago ang katapusan ng mundo at gumawa ng safe house. At nung iniisip niya na kung paano magsisimula, biglang may netplus sa kanyang mata at napunta siya sa isang space dimension. Nung nakita niya ang lugar, agad tumasok sa isip niya na kung madadala niya dito ang isang Walmart ay hindi na siya mag-aalala sa pagkain at inumin habang buhay. Nang biglang tumunog ang tiyan niya, may isip niya kung ano ang mga pagkain na hindi na niya makakain pagdating ng apocalypse. Pumunta siya sa pinaka-the best na restaurant. Nag-bill siya ng 50,000 para lang sa isang kainan. Sa apocalypse, kahit isang cup lang ng noodles ay katumbas na ng buhay. Nakita ito ng babaeng 8 taon niya ng gusto. Nagulat ang babaeng kasama niya. Sabay-sabing, ang swerte mo. Mukhang nagpapanggap lang na di mayaman ang lalaking patay na patay sa'yo. Hindi ito pinalampas ng buruka. Agad siyang kinausap. Sa loob-loob ng ating bida, natawa siya. Sa nakaraang ng buhay, niloko niya ito at nagpapanggap na inosente. Sa totoo lang, gusto na siyang patayin nito. Kaya lang makukulong siya. Kaya hihintayin na lang niya ang katapusan ng mundo. Kakagad nilabas niya ang card niya at tinanong sila kung pwede siyang samaan ng mga ito na mag-shopping sa supermarket. Balak niya silang gamitin na tagabuhat ng mga bibili niya. Hahaha. Tulad ng inaasahan, mag-yes ka agad sila. Kaya naman daw nilang magbuhat kahit konti. Humuha siya ng 2 card at pinatulak sa kanila. Kailangan samantalahin ang mga libreng alalay. Hehehe. Biglang magreklamo ang isang babae kung siya ba ay walang dadalin. Bigla itong pinagilan ni Pang Yuching. At sabi sa bida, binigyan ka namin ng pabor kaya ilibre mo kami ng pagkain pagkatapos nito. At sumagot ang ating bida, siyempre, sabay tao sa loob niya. Pagdating ng matinding taglamig, hindi na kayo makakaligtas sa akin. Tapos biglang nagsalita si Auntie Ling kasama ang kanyang apo. Hindi mo mauubos mag-isa ito. Baka pwede ka naman mamigay. Habang sinasabi niya ito, umukuha na ang kanyang apo sa kanyang mga pinamili. Binawi niya kaagad dito. Kulang pa sa akin to. At nagwala ang bata sabay-sabay papatayin siya. Isa pang beses sabihin mo yan ay sasampaling kita hanggang mamatay. Sabi ni Shangli. Umiyak ang bata. Pero si Auntie palaban. Ang tanda-tanda mo na bakit pumapatol ka pa sa bata. Bibilin ko yan, isesend ko sa'yo mamaya. Ilabas niya kaagad ang QR code ng payment. O bayaran mo na or punta ka sa supermarket mag-isa, sabi ni Shangli at nagalit si Auntie. Nung nakauwi na siya, pinaalala ni Pang Eugene na huwag kalimutan ang treat sa kanila. Pagkaalis nila, kaagad niyang dinala ang mga pagkain sa kabilang space dimension. Susunod, kailangan niyang gumawa ng matibay at di mapapasukan na kuta at may heater at mga medical supplies. Mas maganda kung makakakuha din siya ng mga armas. Pero hindi naman siya nagmamadali. By 90 days pa bago ang matinding taglamig. Sa panahong ito, kailangan niyang ibenta ang mga ari-arian niya sa lalong madaling panahon. Sumunod na araw, pumunta siya kaagad sa kabilang space para i-check yung mga sariwang mga pagkain.
Sariwa pa naman yung iba, pero hindi pala pwede ang mga may buhay na pagkain kamukha ng mga isda. Kinuha niya kaagad ang phone niya at tinawagan ang pinaka-the best na local restaurant at umorder siya ng 500 na meals. Tapos sabi ng manager kailangan niyang mag-down ng 200k kasi kulang sa 1 milyon ang in-order niya. Walang pag-aalinlangan, tinransfer niya kaagad ang 200,000. Tapos nakita niya ang titulo ng kanyang lupa. Pumunta kaagad siya sa bangko para isang ito. Pagdating ng apocalypse, wala nang kwentahang mga pera. Ang pera na ito plus ang ipon niya ay sapat na para makapagpagawa siya ng isang safe house. Kailangan pa niya ng pera para pambili ng mga armas at iba pang gamit. Habang iniisip niya kung saan kukuha ng pera, may lalaking nagtanong sa kanya kung kailangan niya ba daw ng pera. Ayun, nagalak naman siya at dinala siya sa isang lalaki. Tinanong kaagad siya kung ilan ang utang niya, pero paalala niya malaki ang interes. Natuwa siya. Walang kwenta kahit mataas pa ang interes. Ang importante, makakakuha siya kaagad ng pera. Kaya sinangla niya ulit yung sinangla niya sa bangko, pati yung Mercedes-Benz niya. Naisangla niya yung bahay ng 5 milyon at yung sasakyan na 300,000. Pero katumbas nito, babayarin niya ng 7 milyon. Iniisip niya pa rin na mabuti sila kasi binigyan siya ng libreng pera para gastusin. Tapos nagtunta siya sa isang sikat na kumpanya ng seguridad. Ang alam niya, may isang mayamang lalaki na gumastos ng 2 milyon para gumawa ng safe house at ang resulta, naging emperor siya sa apocalypse. Lumapit sa kanya ang manager at tinanong kung anong may tutulong niya. Sinabi niya kaagad balak niyang patayo ng safe house. Gumawa kaagad ng plano ang manager. Pero nakulangan si Shang Li at sinabing dapat gawa sa pinakamatibay na materyales ang bahay. Ganon din ang mga bintana at bulletproof. May infiltration system at mga CCTV camera. Ang main door ay dapat kamukha sa boss ng bangko at mas maganda kung makahanap ka kahit konting armas. Magulat ang manager sa mga kinakailangan niya. Isa itong fortress at gagastos ng hanggang 8 milyon. Nagdeposito kaagad si Shang Li at sinabi na mag-start sila kaagad at ang balanse ay babayaran niya pagkatapos ng 3 buwan. Kailangan niya ng armas para sa self-defense. Tinawagan niya ang may-ari ng isang hunting club at nakakuha siya ng pana at busog. Dumating nga rin ang in-order niya na 500 meals na nakatrack, kaya nagulat ang mga kapitbahay niya na puno ang bahay niya sa mga to. Nilagay niya ito kagad sa kabilang space, di na siya mag-aalala sa pagkain simula ngayon. Sa sumunod na araw, dumating na ang mga security worker para umpisahan ang safe house. Magtaka na naman ang mga kapitbahay niya at sinasabi pa na kung nakainom na ba siya ng tamang gamot. Pero wala siyang pakialam. Kapag dumating ang katapusan ng mundo, malalaman natin kung sinong mababaliw. Tapos pinunta niya si Manager Joe sa kumpanya nila at binili niya ang supply sa warehouse. Doble ang halaga nito sa market. Sunod ay transfer ito paunti-unti. Ang mga aksyon niya ay nabalitaan ni Pang Yuqing at tinanong kung meron bang mangyayari masama. At sinasabi niya na iniisip daw siya ng buruwa. Pero hindi niya nireplyan ito. Nainis ang babae kung bakit di siya pinapansin. Pero curious pa rin sa mga ginagawa ng binata. Biglang tumawa ang kaibigan niya at sabing, kung merong mangyayari, panigurado, aobisuin tayo ng bansa. Basta focus lang sa goal kay Shang Li. Pagkaraan ng kalahating buwan, ayos na ang safe house. Para siguraduhin ang kaligtasan ng mga manggagawa, ang manager ay naglagay ng mga CCTV kada palapag. Natuwa siya dito. Sunod ay ang muling batch ng supply na in-order niya. Sunod-sunod na truck ng tubig ang dumating. Sa oras na ito, nagtanong na si Uncle Yu na may pagtataka. Boy, anong gagawin mo sa mga tubig na ito? Maisip niya, si Uncle Yu ay isa sa mga mababait noong past life niya. Bilinungan niya si Uncle na ang panahon ay di magiging maganda, kaya mag-ipon na siya kagad ng supply para sa taglamig. Nag-isip pa si Uncle Yu. Pero nung nakita niya na seryoso si Shang Li, ay naniwala na siya. Sa mga sumunod na araw, ay pinalit na niya ang mga pera sa iba't ibang huri ng supply. 3 araw bago ang taglamig, bumalik siya sa warehouse at inhalok lahat ng mga katrabaho niya ng milk tea. Pagkatapos nilang inumin ito, nakatulog na sila. Para matransfer niya ng mapayapa ang buong Walmart, ay nilagyan niya ng sleeping pills ang milk tea. Pagkatapos patayin ng mga surveillance camera, nagpunta na siya sa warehouse at inilipat ang mga goods sa kabilang space world at kaagad nalimas niya ito. Tapos may nakita siyang isang box at binuksan ito. May laman na damit na panglamig na kaya hanggang -100 degrees. Sa mga supply na ito,
Kahit dumating ang pinakamalamig na Ice Age ay di siya matatakot. Para di siya mahalata, uminom din siya ng pampatulog at tumabi sa kasama niya. Pagkaraan ng 2 oras at kalahati, dinising siya ng mga kasama niya. "Boss, may masamang nangyari. Nalimas ang warehouse natin." Nang marinig niya, kunwari nagulat siya. Ang biglang tumayo. Anong nangyari? Habang tinitignan niya ito, nagagalit-galitan siya. Anong nangyari? Paano nawala ang lahat ng supply? Tapos, nang tumawag at nalaman ng manager, sinabi niya na isa siyang taksil at espiya. Tinawanan lang niya ito at sinabing wala siyang kakayaan na gawin iyon. Mas maganda i-report na ito sa otoridad para maimbestigahan kaagad. Pagbaba ng phone niya, kinalma niya kaagad ang mga kasama niya na huwag silang matakot. Lahat pinatawag sila sa presinto, pati siya. Pero wala namang natuklasan pagkatapos ng interrogation. At sinabihan sila ng pulis na huwag munang umalis ng Shanghai para makipag-cooperate sa investigasyon. Nabalita na ito sa Shanghai City. Walang makapaniwala na nawala ng bigla ang 100 square meters na supply na walang bakas sa loob lang ng 3 oras. Tapos, nung simula nang bumagsak ang yelo sa kalangitan, alam niya panimula na ito ng matinding taglamig, kaya nagmadali na siyang umuwi. Pagkaraan ng 3 araw, tumama na ang supernova. Nagdulot ito ng sakuna at dahilan para bumaba ang temperatura magdamag. Tinitignan lang ng kalmado ng ating bida ang matinding nyebe sa bintana. Yung nakatakdang dumating ay dumating. Biglang naging maingay ang group chat sa mga owner group. Kung totoosin, ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng matinding nyebe. Kalmado lang si Shangli. Sa iba, pwedeng first time nila ito at ito din ang uli. Sa nakaraang buhay niya, ang matinding nyebe ay tumagal ng 3 buwan at ang temperatura ay bumaba ng bumaba. Dahilan para tumigas ang mga tao dahil di sila nakapagsinop ng mga pagkain. Sa pangalawang araw ng matinding nyebe ay naipon na sa mga pinto ng mga residente kalahati na ng tawang taas. Kahit itodo ng ibang tao ang kanilang mga air conditioning ay naninginig pa rin sila sa lamig. Pero si Shangli, na may iba't ibang klase ng heater, ay natutulog lang ng maimbing. Pero bigla siyang nagising nang tumawag ang buruang Pang Yuqin at nagtanong siya kung alam niya ba na babagsak ang temperatura ng ganito kaya siya nag-stock ng mga pagkain. Hindi mo naman sinabi sa akin, ngayon naninigas na ako, sambit niya. Nung narinig niya yon, pinatay niya paagad ang phone. Kinagalit ito ng burua. Tapos nag-text siya at humihingi ng pagkain. Pagkatapos niyang basahin, tumawa siya. Talagang ginagawa pa rin daw siyang uto-uto nito. Sinenya sa kanya ang alak at stick. Makilatis kaagad nito na high class ang beef at ang alak ay nagkakalaga ng 100,000. Gusto rin daw uminom at kumain ng burua. Tumawa lang ang ating bida. Hahaha. Kung gusto mong kumain, pumunta ka sa supermarket. Nagalit na naman ito pero pinigilan niya ang kanyang sarili kasi kailangan niyang makuha ang loob ni Shangli. Pero nakapag-isip siya at kumalma. Kung tutuusin, kailangan niya itong akitin. Mailip si Jiang Li at binuksan ang TV nang biglang tumunog ang kanyang tablet na nagmo-monitor ng building. Makita niya si Auntie Lin sa screen at nagsasalita. Kayong lahat, huwag kayong magpanik at mag-away sa supply. Ang sobrang taglamig na ito ay tatagal na lang ng 2 hanggang 3 araw. Ang committee natin ay tutulong dito. Kung magmamadali kayo ay tataas lang ang presyo ng mga pagkain. Kung meron mang magtatago ng supply ay isusumbong ko sa otoridad. Tapos may biglang magsalita sa likod. Auntie Lin, paano mo nasabi na hindi magtatagal ang matinding nyebe? Pinipigilan mo lahat na bumili ng pagkain. Ikaw ang may responsibilidad kapag may nangyari. Nang marinig ng mga owners, magsalita na rin sila. Kung maubusan ba kami ng pagkain mamaya, kaya mo ba kaming panagutan? Sinabi kaagad ni Auntie Lin na ang neighborhood committee ang may responsibilidad sa ganitong mga bagay. Tapos biglang tinuro si Jiang Li, huwag kang magsimula ng gulo dito. Tumalikod lang si Jiang Li at bumalik sa safe house niya. Linggo na kaagad ang lumipas. Ang matinding nyebe sa labas ay walang balak huminto. Gaya ng dati, naglilibang lang si Jiang Li. Nang biglang may nag-message sa kanya sa group chat, si Auntie Lin, inuutusan siya na magpala ng yelo sa labas. Agad niya itong tinanggihan. Mas mabilis pang mahulog ang yelo kaysa sa tatanggalin nila na isip niya. Malinaw na naghahanap lang ng away si Auntie Lin. Nagalit ito at ginamit ang committee para takutin si Jiang Li. Kung sino man ang susuway sa utos ay mananagot pagkatapos ng sakunang ito. Nang makita ito ni Jiang Li, wow bossy! Nag-reply kaagad siya, bakit hindi mo tawagan pati ang mga rich kid natin na kapitbahay? Namimili ka lang.
Total, ikaw rin naman ang may kakayahan, bakit hindi mo tawagin si Xu Hao at Jing Jinhao para magpala ng niebe? Si Jing Jinhao ay boss ng construction project, marami siyang tauhan, at si Xu Hao ay mayamang binata. Sa dating buhay nito, itong dalawa na ito ang pumasok sa bahay at kinuha lahat ng pagkain niya. Nang mabasa ng iba ang chat, mag-butt-in na rin ang mga ibang owner. Tama si Zhang Li, kung malakas ang loob mo, tanungin mo sila. Pagkabasa ni Antelin, nagmumura na siya. Wala siyang nagawa kundi i-chat ang dalawa sa group para magpala ng liebe. Si Jing Jinhao nang makita ito, magmura ito at sinabing, "Sira ba ulo mo? Papatayin kita kapag ginambala mo pa ako." Sumagot din si Xu Hao, "Napakalaki mong tanga. Kinukuha mo na nga ang pera ng ibang owner, tapos bida-bida ka pa araw-araw. Palagay mo ikaw ang boss? Wala akong pakialam sa'yo." Pagkakita ni Antelin, sobrang nagalit ito at binalina si Zhang Li. "Talagang inaanapan mo ako ng haway ha? Masaya ka siguro kapag walang magpala ng niebe sa labas." Kinuha ni Zhang Li ang cellphone niya at binuksan ng voicemail. "Ako ba babalingan mo pagkatapos kang mapahiya sa ibang tao? Maniwala ka o hindi, kapag nagsalita ka pa ng walang kwenta, papatahin kita." Nung marinig ni Antelin ang seryosong boses ni Zhang Li, tumigil na ito. Pagkatapos, may malakas na ingay sa pinto ni Zhang Li. Narinig niya si Jing Jinhao sa labas na sumisigaw, "Zhang Li, di ba matapang ka sa group chat kanina? Maniwala ka, papatayin kita." Nang marinig ito ni Zhang Li, kinuha niya kaagad ang pana niya at pumunta sa tapat ng pinto at tinapat sa paa ni Jing Jinhao. Sabay tira, kaboom! Nasugatan nito at bumagsak sa sahig. Hindi nga inaasaan na yung tapat na binata ay magiging walang kaawa-awa kapag umaksyon. Wala siyang kaalam-alam na umpisa pa lang ito ng paghihiganti niya. Sa temperatura ngayon na negative 100 degrees, yung paa niya na tinamaan, kung hindi magagamot agad, panigurado, unti-unti siyang mamamatay. Tiniis ang sakit at dumakad papuntang elevator si Jing Jinhao. Hindi niya mawari na ilang beses pa lang niyang nakita ay gusto na siya nitong patayin. Nang ma-realize nito, bigla siyang natakot. Kaya kinuha niya kaagad ang phone niya at dinaya lang emergency number. Kaya lang, ang buong lungsod ay natatakpan na ng niebe. Kaya ang ospital at ambulansya ay di na makakaabot. Kaya no choice siya, kundi umuwi at gamutin ang sarili. Mapalit siya, sobrang lamig ng panahon. Kaya hindi niya maramdaman ang sugat sa paa niya. Sa determinasyon, natanggal niya ang palaso. Tapos kinuha ang cellphone niya at nagbanta sa group chat kay Zhang Li, "Intayin mo ako at papatayin kita." Nang makita ito ni Zhang Li, hindi siya natakot at nireplyan na, "Sige, magsalita ka pa at babaldayin ko na ang dalawang paa mo." Nagulat ang mga nasa chat group. Ito yung kauna-unaan na may kumumpronta kay Jing Jinhao sa loob ng mahabang panahon. Tinawagan kaagad ni Jing Jinhao ang kanyang mga tauhan. Dumating kaagad ang mga ito na may mga dalang sandata. Nang malaman ng mga ito ang mga nangyari, etong leader na kalbo ay nagpunta kaagad sa tapat ng pinto ng safe house ni Zhang Li. "Sinaktan mo ang kapatid namin. Ito na magiging katapusan mo." Inislash niya kaagad ng pinto at nagulat sila. Tumilapon ito. Nabigla ang mga kasama ng kalbo. Ilang taon na ba ang nasaktan ng lalaking ito? Ang tigas ng bahay niya. Pinapanood lang ito ni Zhang Li. At tumatawa siya. "Galit na ba kayo? Subukan niyo pa." Habang pinapanood niya ito na nagagalit at tagbumura, nakaisip siya ng ibiya. Kumuha kaagad siya ng water hose at kinonekta sa gripo ng kusina. "Bakit ang init ng ulo nyo? Ayahan niyong palamigin ko kayo." Makita ng mga gangster na bumukas ang lock ng pinto at naging alerto sila. Pero nang makita nila na hindi naman pala pana, natawa sila. Sinong mag-aakala sa ilang segundo ay mag-i-spray ng malamig na tubig ang hose? Mabilisan silang umalindusay sa saigat na nigas. 3 lang ang nakaligtas. Pagkakita ni Zhang Li sa eksena, natuwa ito. Sa ganitong panahon, ang malamig na tubig ay mas nakamamatay kaysa sa mga armas. Sa kabilang banda, ang 3 nakatakas ay naninginig. Sinigawan ni Jing Jinhao ang mga ito. "Anong mangyari sa isang grupo? Ang dami nyo. Di nyo man lang nadala dito ang isang bata?" Magpaliwanag ang 3. Masyadong tuso si Zhang Li. Yung pinto niya ay gawa sa bakal. Ilang beses naming pinalo. Gasgas lang ang natamo. Tapos, inisprayan kami ng malamig na tubig. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Jing Jinhao. Kaya pala, matigas ang pinto niya. Pero wag mag-alala, di ako naniniwala na makapagtatago siya sa bahay magpakailanman. Magpadala ng tao doon para bantayan siya, umaga at gabi. Kapag nagpakita siya, magpira-pirasuin siya. Hindi niya alam na ang pagkain na kay-stock ni Zhang Li ay panghabang buhay. Kahit 10 beses pang mabuhay ito, hindi ito maubos.
Sa kabilang banda, si Uncle Yu ay pinangungunaan ang ilang lalaki sa pagtatanggal ng niebe sa residential area para makagawa ng daan papuntang supermarket at makabili ng mga pagkain. Kaya lang, di sila makasabay sa bilis ng bagsak ng niebe. Sumuko din sila at bumalik. Pinapanood ito ni Chang Li at nasabing walang kalaban-laban ang lakas ng tao sa ganitong sakuna. Bagamat sa TV ay binabalita na gumagawa na ng hakbang ang gobyerno para labanan ito. Ang pagkakaalam ko lang, 90% ng mga nabubuhay sa mundo ay maninigas sa yelo. Si Pang Yuchin ang unang nagtanong sa ating bida kung okay lang siya. Sabi ni Zhang Li, mag-aalala ba siya sa akin? O malamang chinecheck niya kung buhay pa ako? Sinagot niya ito na okay lang, wala na kaming pagkain. Pwede mo ba kaming bigyan? At babawi ako pagkatapos ng sakuna. Reply ni Pang Yuchin. Kung inaaya mo ako, sabi ni Zhang Li, busog ako. At sinenya sa kanya ang kinakain niyang lobster. Nagalit si Pang Yuchin. Ang pangkaibigan niya ay nag-message din kay Chang Li. Ang engot mo. Si Pang Yuchin ay galit na ngayon. Nung makita ito ni Zhang Li, natawa lang ito at nasabing pwede silang mag-artista, magaling silang umakting. Nagpatuloy pa yung kaibigan niya at sinabing hindi na magtatagal ang niebe. Pwede ka naman magbigay kahit 2 kainan lang at mapapasa iyo na siya. Di na ito pinansin ni Zhang Li. Nireplyan na lang ito ng emoji. Nagalit ang kaibigan ng buruha. Bakit biglang nagbago ang ibang sayo sa isang iglap lang? Di bale, nawalan man tayo ng isang inuuto, meron pa namang iba, di ba? Nang marinig ito ni Pang Yuchin, nabuhay lang mga mata niya. Tumawag siya kaagad ng mauuto. At dumating kaagad si Zhou Peng na may dalang mga pagkain at sinabing, eto na lang ang mga natitira ko. Nang marinig ito ni Pang Yuchin, natouch ito at sinabing, mabuti ka talagang tao. Bago pa makapagsalita si Zhou Peng, ang buruan niyang kaibigan ay sinara kaagad ang pinto. Mabilis lumipas ang 3 araw at ang matinding niebe ay walang hinto. Habang kumakain ng manok si Zhang Li at tumitingin ng oras sa cellphone, ay naisip niya na malapit nang mag-umpisa ang tunay na drama. Ilang sandali lang biglang bumilin. Kaagad lumabas ang mga magkakapigbahay. Magtatanong kung meron ba silang kuryente. Ngayong wala ng kuryente at tubig at ang mga aircon nila ay hindi na mapapaandar, unti-unti na silang mamamatay sa lamig. Pagkatapos kumain ni Zhang Li, magtinga lang siya at binuksan ang kanyang hinihandang generator. At nasabi niya, mapalad talaga siya at namatay siya ng maaga sa nakaraang buhay niya. Kung hindi, maninigas din siya kamukha nila. Sa sandaling ito, si Antilin ay nanginginig habang hawak ang apo niya. Hindi niya inaasahan na tatagal ang niebe. Ang mga kalapit bahay niya ay nag-message na sa group chat. At ang sabi nila, minsan lang sa buong buhay mararanasan ang ganitong panahon. Malapit na tayong maubos at katapusan na ng mundo. Ang ibang lungsod ay napinsala na kaya sa bawat isa mag-ipon na kayo ng mga pagkain. Nang mabasa ni Antilin, na-shock ito. Hindi niya akalain na magiging ganito kalala. Sa sandaling iyon, nakaisip siya ng plano kung paano lokohin ang lahat para ibigay sa kanya ang mga pagkain bago nila ito mabalitaan. Biglang nag-post sa honors group si Antilin. Kayong lahat, huwag kayong mag-alala, pansamantala lang ito. Ang kawalan ng tubig at kuryente ay inaayos na. At ang mga opisyales ay nagbigay na ng utos dahil sa ganitong di karaniwan na pangyayari. Ang neighborhood committee ay magsasagawa ng pagkakaisa sa lahat ng ari-arian ng mga may-ari. Kung sino man ang hindi makikipagtulungan ay aarestuin at uusisain ng mga pulis. Nang makita ang message, napamura si Jen Hao. Kahit na marami siyang tauhan, ayaw niya pa rin labanan ang mga pulis. Samantala, si Antilin ay nagpatuloy sa group chat. Dahil sa malalang epekto ng matinding niebe sa bawat isa, ang neighborhood committee ay nagdesisyon na kumolekta ng supply ng pagkain sa mga owner at ipamahagi ito ng pantay-pantay para malampasan natin ang krisis na ito. Nang makita ito ni Zhang Li, natawa ito. Ito rin ang pangalin lang na ginawa niya noong nakaraang buhay niya. Tapos, nag-private message si Antilin kay Zhang Li. Zhang Li, di ba nagtatrabaho ka sa isang warehouse? Malamang, umorder ka ng maraming pagkain, di ba? At saka, bumili ka ng 3 truck ng pagkain nung nakaraan. Lahat ngayon ay problemado. Gawin mo sana ang parte mo. Pagkatapos ng krisis, panigurado babayaran ka namin. Nung mabasa ito ni Zhang Li, nanisi ito. Isa ka rin sa mga may kasalanan kung bakit namatay ako dati. Maghintay ka lang. Nag-reply siya kagad sa voice message. Ayos yan, naubusan na rin ako ng supply sa bahay. Antilin, kapag nakakolekta ka ng supply, siguraduhin mong bibigyan mo ako. Nang marinig ang message ni Zhang Li para na itong sasabog sa galit. Ang lalaking ito ay umorder ng 3 truck na supply ng pagkain. Paano niya kaagad naubos yun? Na-realize ni Antilin na siya at ang kanyang apo ay dedepende sa supply ni Zhang Li.
Kaya nilunok niya ang galit niya. At sinabi niya na utos ito ng organisasyon kaya kailangan niyang sumunod. Kapag natapos na ang sakunang ito, ire-report ko ang kabutihan mo sa organisasyon. Nang makita ito ni Jiang Li, natawa na naman siya. Kung hindi siya namatay nung nakaraan, malamang maniniwala siya sa kasinungalingan ni Auntie Lin. Nireplyan niya ito, "Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, wala na talaga akong makain. Bakit hindi ka magkusa at dalan mo ako ng mga noodles?" Nung marinig ito ni Auntie Lin, hindi na niya napigilan ang galit niya at sinabi niya kay Jiang Li, "Ang pagtanggi sa iyong supply ay paglaban din sa organisasyon. Ire-report talaga kita para mabigyan ka ng karampatang parusa." Talaga? Ikaw ba ang representative ng organisasyon? Hindi ka nga naglilingkod sa bayan at nagtatrabaho sa munisipyo? Tapos iniisip mo importante ka? Nang marinig ito ni Auntie, binato niya ang luma niyang cellphone sa galit. Ang lakas ng loob ng batang iyon na pagsabihan ako ng ganoon. Isa akong leader ng komunidad. Pagkatapos mabigo sa pagkuha ng pagkain kay Jiang Li, bumalik ang atensyon niya sa ibang mga owner at nakapag-isip. Hindi na mahalaga kung sino ang maloloko ko basta makakakuha ko ng pagkain. 2 araw ang mabilis na lumipas dahil sa panunuyo ni Auntie Lin. May mga owner ang nagdala ng mga supply sa kanyang bahay. Habang tinitingnan ni Jiang Li ang eksena, kumirot ang puso nito. Mga engot naniniwala sa mabuting tao sa ganitong apocalypse. Ngayon ang buong mundo ay nababalot ng kaguluhan. Sa kawalan ng pagkain, maghintay na lang silang mamatay. May mga owners na nagkatag kay Auntie Lin sa group chat at sinasabing, "Akala ko ba ipapamahagi ng pantay-pantay ang mga pagkain? Wala na kaming makain sa bahay. Simulan mo nang mamigay sa amin." Pero si Auntie Lin ngumisilang, "Ang dami niyong engot. Etong mga supply na ito ay pinagpapaguran ko, kaya hindi ko ibibigay ng ganun-ganun lang." Biglang nagring ang phone niya at nakita niya na tumatawag si Jen Hao. Pinagpawisan siya ng malamig. Ano kaya ang gusto niya? Sa kabilang linya, sinabi ni Jen Hao, "Auntie Lin, magaling ang paraan mo para lokohin ng lahat para ibigay sa iyo lahat ng supply nila sa bahay mo." Magpanggap na inosente si Auntie Lin. Sinabi niya na ang committee ang may utos nito. "Ginawa ko lang ang trabaho ko." Tumawa si Jen Hao, sabay sabing, "Ayos, mahigit 10 kami dito at naghihintay na ipamahagi mo ang supply ng pagkain." Umubo ng bahagya si Auntie Lin at sinabing hindi pa naayos ang mga supply dahil hindi pa nagbibigay ang ibang mga owner kaya hindi pa pwedeng ipamigay ito. Sa sumunod na segundo, biglang pumasok sina Jen Hao at ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Auntie Lin. Namutla ito. Lakas ng loob niyong pumasok sa bahay ng may bahay. Wala na bang batas? Sinagot siya ng sampal ni Jen Hao. "Pagang! Ikaw, sa tingin mo, ikaw lang ang matalino para kuhanin ang lahat ng supply nila? Ngayon ako ang hustisya." Samantala, si Jiang Li ay pinapanood lang ang eksena sa CCTV at masayang kumakain ng sausage. Nagsisimula na ang dogfight sa sandaling iyon. Nakaisip siya ng magandang ideya kung pinapanood niya ito ng mag-isa pero masaya, lalo na siguro kung i-share niya sa iba. Kaagad niyang pinost ang surveillance video sa group chat. Panigurado matutuwa ka sa reaksyon ng lahat. Sa kabilang banda, si Jen Hao pati ang kanyang grupo ay nakapasok na sa loob ng bahay ni Auntie Lin at tinutusan ang kanyang mga tauhan na kunin ang lahat ng mga pagkain at walang ititira. Nang marinig ito ni Auntie Lin, yumakap kaagad siya sa paa ni Jen Hao. "Huwag mo lahat kunin. Ang ibang supply ay in-order ko lang pansarili. Kung wala yun, paano kami mabubuhay ng apo ko?" Tumawa lang si Jen Hao. "Hindi ko na problema yan. Yumayas ka na," at sinipa niya ito palayo. Nasyak ang apo ni Auntie Lin dito at kumuha ng maliit na kutsilyo para pagiganti ang kanyang lola. Nagawa niya masaksak ang isang ngudlong na dilaw ang buhok sa puwet. Sa sobrang sakit, nahinto siya sa pagbubuhat at sinipa niya ang bata. Nung makita ito ng kasama niya, tuwang-tuwa. Kailan pa natutong sumipa itong dilaw ang buhok? Nagawa niyang sipain palayo itong bata. Sa kabila ng nararamdaman niyang sakit, nagmayabang pa sa kasama niya. "Ang lupit ko, no? Dapat may record nun." Si Auntie Lin ay natumba malapit sa apo niya. "O apo ko." Tinanood lang ito ni Jen Hao at ngumisilang ito. At sinabi niya, "Yan ang napala mo sa panloloko sa amin at sa mga kapitbahay. Binigay lang namin ang ustisya." Sa kabilang banda, ang mga owners ay pinapanood ito at pumalakpak at nag-cheer pa sila. "Ayos, bagay sa yan, sinungaling. Okay lang yan para sa mga manloloko. Kung wala si kapatid na Jen Hao, wala tayong magagawa sa mga ganitong manloloko." Nang nakita ni Jiang Li ang mga message, natawa ito. Ang mga tao na ito hindi nakikita ang mas malaking problema. Ngayon, pumasok si Jen Hao sa bahay ni Auntie Lin. Sa susunod na araw, baka sa ibang bahay na siya manloob. Pero si Jiang Li, chillax lang. At nasabing, kahit tangki pa dalhin niya para pumasok,
ay hindi niya mawawasak ang pintuko na bakal na 2 metro ang kapal. Biglang humingi ng tulong si Auntie Lynn sa honors group. Meron ba kayong mga gamot dyan at antibiotic para sa apo ko? Sinaktan siya ni Gen Genhao. Kailangan ito ni Dr. Joker para sa operasyon. Nung marinig ito ni Zhang Li, kumislap ang mga mata niya. Naalala niya na mabait at sexy si Doktora. Swerte pa siya ngayon, may kapitbahay silang doktora para iligtas ang apo niya. Patuloy sa pagmamakaawa si Auntie Lynn sa honors group. Nabigyan siya ng mga gamot at tatanawin na malaking utang na loob at pasasalamat. Kaya lang, nakatanggap lang ito ng mga pangungutya. Si Dr. Joker, na maganda at mabait na tao, ay tinulungan na ang apo mo. At bakit ka namin tutulungan? Pagkatapos mo kaming lokohin at kunin ang mga pagkain namin? Ang lakas din naman ng apo mo na humingi pa ng tulong. Nung makita ni Zhang Li na pabuntong hininga na lang ito, karma ito ni Auntie Lynn. At saka, ang niebe ay ilang linggo na. At ang sa labas ay paralisado na. Kahit makaligtas man ng bata, paano sila tatagal kung walang pagkain? Sa sandaling ito, ang niebe ay tumaas na hanggang unang palapag. Marami na rin ang nakarinig sa balita na ang matinding taglamig na ito ay nararanasan lang ng isang beses sa loob ng 100,000 taon. Wala rin nakakaalam kung kailan ito matatapos. 1 linggo kaagad ang mabilis na lumipas. Ang buong mundo ay nataatakpan na ng niebe at ang ibang lugar sa norte ay bumaba na ang temperatura sa mahigit -100 degrees Celsius. May mga residente na nagtangkang lumikas papuntang timog pero namatay lang sila sa daan at nanigas. Sa honors group chat, si Auntie Lynn ay nagsimula na naman. Ang pinakamamahal kong apo ay 2 araw ng gutom. Bata pa lang siya. Hayaan niyo lang ba siyang mamatay? Sinabi niya na handa siyang magbayad ng malaki para sa pagkain. Nang makita ito, itinaas ng mga honors ang presyo ng mga pagkain at ang 1 cup lang ng noodle ay umabot hanggang 2,000 dolyar. Nang makita ni Zhang Li, natawa lang ito. Ang mga tao talagang ito ay hindi sineseryoso ang sitwasyon. Sandaling panahon na lang, kahit pamunos mo ng etyas ang pera ay mahihirapan mo nang gamitin. Si Xu Hao na mayamang binata ay nagsimula ng mamili ng mga supply sa malaking halaga. Alam niya na kunting panahon na lang ay mawawalan na ng halaga ang mga pera. Sa sandaling iyon, may isang ina na humingi ng tulong sa group. Sinasabing nagugutom na sila at ang kanyang anak umaasa na may tutulong. Nang makita ni Zhang Li, natawa ito. Itong babaeng ito at ang kanyang anak sa nakaraang buhay niya ay nakasarbaig ng matagal. Hindi ito pipitsugin na babae. 10 araw na naman ang mabilis na nakalipas. Dahil ang dati, chillax lang si Zhang Li sa bahay. Nang biglang tumunog ang phone niya. Nang tignan niya si Burua tumatawag na naman. Hindi na niya talaga matagalan ito, kaya binuksan na niya ang bigyo. At sabay sabing, "Pagal nating di nagkita, pumayat tata kayo." Sa likod niya ay may mga pagkain, kaya naglaway ang 2 Burua. "Bakit ang dami mo pang pagkain sa bahay, Zhang Li? Dahil ba sa mga in-order mo nung nakaraan? At bakit ka magpapawis? Ay sobrang lamig ng panahon." Numiting lang si Zhang Li. "Meron akong painitan dito sa bahay. Sobrang init dito." Nang marinig ito ng dalawa, pinuri kaagad ni Pang Yuqing si Zhang Li. "Ang galing-galing mo at preparado ka pa. Pwede ba ako mag-shower diyan?" Sa loob ni Zhang Li, talagang inuuto nila ako, kaya tinanggihan nga ito ng mabilisan. "Sobrang lamig na ng panahon kaya magpainit kayo diyan." "Masyado ka na ha? Nilalamig na nga kami at nagugutom. Kung hindi ka tutulong, okay lang, pero wag ka naman mangutya." Tumawa si Zhang Li. "Kala nyo ba madali akong utuin? Kung gusto mo ng pagkain, tawagan mo yung mayaman mong lalaki. At saka, hindi tayo magkaano-ano. Bakit kita tutulungan? Sabay patay sa phone." Sa kabila, galit na galit si Pang Yuqing. Di niya inaasahan na titirahin siya ng inuuto niya. Tapos biglang nagsalita ang best friend niya. Si Zhang Li ay mahusay. Namiss mo yung oportunidad sa kanya. Di sana nag-e-enjoy tayo sa bahay niya ngayon. Mas magaling pa siya kaysa sa mayamang lalaki yan. Kung alam ko lang nasasablay ka, ako na lang sana ang gumawa. Ngayon, tignan mo, walang natira sa atin. Sa sandaling ito, pasagod na si Pang Yuqing at galit na galit. "Ikaw Burua ka. Kumakampi ka pa kay Zhang Li ha?" Ayun, mag-wrestling ang dalawa.